predicament, hindi natin talaga malaman kung bakit hindi nila i-declare na lang. I'll give you a third case. Siya ay tricycle driver, pero siya rin ay nag-MC taxi. Minsan meron tayong jeepney driver na siya rin ay nag-delivery service. So syempre isang beses lang dapat siya makatanggap. Sometimes pagdating niya sa payout ng jeepney driver, nabura siya doon, yung magre-react na tayo, natural. Pero yung pala nasa next list pa siya sa MC driver kasi our public utility drivers are hard workers. They tend to do multiple modalities in a week. And we have to make sure that the duplicates are not happening or else kami naman sa DSWD ang magiging liable. So it's the listing that's becoming a challenge. Good morning. I cannot plot that date kasi bukas may payout pa tayo, today may payout pa tayo. Gusto natin lahat muna matapos yung payout para makita natin sino yung hindi nasama at sino yung mga hindi nag-claim. Meron ring hindi nag-claim, nasa listahan, pero for whatever reason, nasa hospital, na umuwi ng probinsya, hindi naka-claim. So kanina may mga nakausap ko na gano'n. So hayaan nyo na tapusin muna natin yung payout all the way to Saturday before we can ascertain the next steps natin. And in the case of our jeepney drivers, ang pangako ko sa kanila, nakipag-usap ako sa mga association nila, pupunta na kami sa mga LGU kasama ng LTFRB, kakausapin sila isa-isa para masigurado natin na pag maglunsad na tayo ng payout na panibago, na special payout for them, nandun na lahat. Ayaw na namin yung frustrating na may second payout na wala pa rin sila. We need to painstakingly go through it one by one. Good morning. Kanina bumabagsak yung burden ng paglilinis nitong listahan na to? There are 3 layers in the sense na dapat yung mga kumpanya bago sila magpadala sa amin, linisin na nila. Pero in the case of Grab, they overly cleaned it na a big chunk of their drivers disappeared. Pagdating sa LTFRB, sila kasi ang gatekeeper. They will again do a cross-matching. Ito ba ay lehitimong may permit to operate? Kasi sila lang may hawak niyan. Itong driver na to ba ay natatagpuan sa iba't ibang listahan? And finally, pagdating sa DSWD, ang sinecheck na lang namin doon, duplicity, making sure na yung pangalan mo ay kompleto ang detalye, kaya humingi kami ng birthday, lahat yan, para masigurado namin na isang beses lang makakatanggap at hindi tayo mag-worry na nagdo-double. Nabanggit ninyo kanina na soon magro-roll out na rin kayo sa mga probinsya. Meron na po ba kayong date na target date? The Wednesday after Holy Week. Sa tricycle drivers outside Metro Manila. Mauna yun kasi sila pinakamarami. Right now, as we speak, nagsasubmit na ng mga listahan ng mga local government units. Meron po ba kayong parang mauunang mga LGUs or provinces na? Ang inuuna natin, high-density areas. Targetin natin yon kasi marami yan nationwide. So ang ginagawa natin, we targeted the high-density areas. Ano ang definition ng high-density areas? 1, cities. 2, the greater areas. Ibig sabihin yung mga municipalities na nakapaligid doon sa city na yon kasi chances are doon nakatira pero nagtatrabaho sa syudad. So we're looking at all cities, all greater areas. And then yung in the case of Luzon, alam natin na ang Calabar Zone and ang Region 3 are actually part of Greater Metro Manila. So uunahin yon, but it doesn't mean we'll stay there. Pina-prioritize lang natin kasi nandun yung highest density. According to LTFRB and according to data, nandun yung highest density of tricycle drivers. Pero pagdating dun sa TNVS, sabay-sabay yun kasi hihingiin na lang namin yun sa mga kumpanya ulit like I mentioned. Last na lang on my part. Merong mga nagre-request na sana makita na lang nila sa isang site yung pangalan kasi sayang daw It's yung punta posted. nila. Okay. That's the sad part. It's posted in the LTFRB site the day before the payout. We repost it. Alam ni Raymond because nakikita niya yon. Mga LG nagpo-post but sometimes they don't look at it. At ito pa, they also get notifications in their apps kung nasa ride hailing. But I guess because wag na natin sila i-blame, busy rin talaga ng mga tao maghanap buhay. They tend to ignore the information or nalalagpasan nila. We will just have to keep on doing special payouts. Ma'am, again, you can fact check me on this. The day before a payout, LTFRB uploads it, DSWD reposts it, the LGUs repost it. Nandun yung pangalan, nandun yung schedule. I'll give you another example. Naka-alphabetize sila minsan. Umaga, ganitong letter, hapon ganito. But yung hapon pupunta rin ng umaga kasi gusto nila mauna na sila. So that's why sometimes in the payout centers, nagkakasabay-sabay. So pagka ganun, nagpunta ng umaga, hindi sila Kinikater na rin ma-entertain? namin kasi nandun na okay. sila. Pero that will delay the morning session.
Yung microphone pakinggan. First na tignan yung pangalan nila sa website para malaman kung naka-schedule sila. Alin? Yes, we are encouraging them. In fact, kanina yun ang panawagan namin sa kanila. Tignan nyo ho ang webpage, ang social media account and webpage ng LTFRB, pati na rin ng DSWD kasi the day before pa lang, doon na namin pinopost yung mga pangalan. And we do this for transparency purposes also. Para lahat kayo, nakikita nyo sino ang binibigyan at anong sektor sila napapabilang. Sec, ano pong mensahe po ng DSWD? Sinasabi po nang nagre-request po yung mga jeepney driver na sana idaan na lang daw po sa online like GCash. Bigyan yung kita ng pamimigay. very good question. Alam nyo, dahil hindi updated yung mga listahan, I can easily get those lists and then i-credit namin and then makakarinig kami na nag-credit kami sa patay na, sa hindi na driver, sa nag-OFW na. That's why COA is very strict with us na kailangan may verification, makita namin yung tao. So ngayon, pag may magsabi sa akin, nagbibigay ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga ghost drivers, I will tell you right now, hindi yan nangyayari dahil personal pumupunta sa harapan ng empleyado namin at tinitignan namin. Second, ayaw rin namin yung cases na nangyari tulad nung sa social amelioration, tandaan nyo, before us. Niload sa mga cellphone, pero yung pala yung mga cellphone numbers luma. So natulog yung mga pera sa mga blank accounts. There are COA findings there. I'm not saying we're not pursuing the digital track dahil yan ang gusto ng Pangulo, but allow us first to perfect the list so that before we move to that side. Kasi ang danger ngayon, the lists are being created. Tignan nyo, hiningi na nga namin sa kumpanya mismo, yung kumpanya mismo, kulang-kulang rin yung listahan na binigay. So can you imagine the scenario na may mga ibang makakatanggap, tapos iba hindi, di iisipin nila, doing it clandestine, hindi kami public and forthright with it. This stage is happening because we want them to physically see, ito ba ay tunay na driver? Kasi may mga lumutang na aligasyon ng isang araw na meron daw na sa listahan na hindi naman driver pero nandun. Or nag-OFW na raw, hindi na nagda-drive pero nandun. So ngayon, kaya ko sabihin sa inyo, hindi po yon kasi physical appearance. So ang hinihingi ho namin. Yung mga ibang naming programa like 4Ps, they're either using bulk deposit, naka-basic deposit accounts yan, or nag-GCash kami. Why? Because sa 4Ps, yung listahan at yung beneficiary, nasuri na yon, paulit-ulit, recurring yon. Again, we're not saying no. We're just saying that we have to exercise prudence in making sure na lahat ay legitimate at lahat ay totoong na beneficiaryo. There's a validation and verification stage. Sec Chet Gatchalian po from Billionaire News Channel. Related din po sa binabanggit niyo po regarding sa mga allegations na may mga patay, ganyan. Kasi sabi ng Manibela recently, yun nga, may Sabi mga ni? Manibela Transport Group Manibela, may mga patay daw na lumalabas na. And bukod doon, kine-question din nila yung mga requirements na kailangan. Bakit daw hinihingi pa daw yung voting precinct kung saan... Hinihingi yung? Voting precinct. Hindi naman kami humingi ng voting precinct. Yun nga po, ano po yung reaction ko doon? Mga ganong allegations. Reaction, first of all, nagpapasalamat kami sa kanyang katanungan, pero yung data po niya na presenta kahapon ay mali. 19,000 na jeepney drivers sa Metro Manila ang napaglingkuran na last 2 days ago. At patuloy ka naming dadagdagan yan as we get more from the independent JODAS right now. Pangalawa, hindi namin ever hiningi ang voting precinct. Never. Ang hinihingi lang namin are basic information. Your name as it appears in the driver's license. Together with your birthday and your address. Bakit namin ginagawa yon? To avoid duplications. Kasi may mga tao na parehas ang pangalan, we need to be able to make sure na pag tinakbo namin yung deduplication process namin, nasasalang namin na mabuti. Last follow-up na lang po doon. Kasabi din kasi nila, bakit daw nagpo-focus lang yung government sa ayuda? Parang dinidikit nila sa allegations din ng corruption. Kaya ayuda daw yung parang priority ngayon ng government. Ano pong reaction niyo doon? Ang pangalan po ng departamento namin, Department of Social Welfare and Development. Social welfare means sa oras ng kagipitan, sa oras ng krisis, yung gobyerno mo dapat nandun. Every government, whether US ka, whether Europe ka, which are the largest social welfare states, the state's responsibility ay social protection. Protektahan ng vulnerable, protektahan ng mga nasa krisis. I see nothing wrong with government stepping in and your taxes being used for social welfare dahil kailangan nyo.
Itong ayuda na to, hindi naman galing sa amin to, galing to sa inyo. This is your money and you need your money right now dahil naiipit tayo dito sa taas ng presyo ng bilihin. Ulitin ko, my message to him is our department's name is Department of Social Welfare and Development. So doon pa lang sa pangalan, ang mandato namin sa ganitong mga panahon, dapat nakakatulong kami. Next question. Hello, Sec. I just have a question po. I'm sure nakikita niyo po online yung mga nababalita na yung mga nahihimatay po sa mga na pumipila. Are we looking into recalibrating the system po or perhaps to ensure na they don't have to line up for that long to receive the financial assistance? I think I've po? already answered it a while ago. Okay. The answer of the reporter ahead. Okay. Yeah. Again, the process is there. The systems are there. But we require kasi the physical appearance kasi nga nag-worry kami that the lists are not updated. We don't want to be, ayaw namin ma-allege na meron kaming mga binigyan ng ayuda na OFW, wala na dito. Ayaw namin na ma-allege na may namatay na pero nag-credit pa rin kami. This step is the validation step. We need to see the person together with your driver's license. We check so many things. Like may nakikita kami doon na kolorum pala, expired na yung license pero namamasada pa. So this first round is all about validating the lists that are being submitted to us from various sources. But it does not preclude nga the exploring of other ways to speed things up. If you look at the Uplift Committee mandate to DSWD, ang nakalagay doon is for us to expedite the release of AIX. But we need to make sure first that our lists are up to date, clean. Importante yung word na clean eh. And we have to make sure na talagang yung binibigyan namin ay talagang mga tao o individual na karapat-dapat. But again, we are also exploring other means to make sure na mapabilis to. And we are not excluding the platform na digital platforms. Pero what's there to give sa digital platforms if the lists are not accurate? Di ba? Mas grabe pang magiging allegation sa akin na we are paying people who are not alive, who are not drivers, di ba? So we need to see muna kung ikaw ay lehitimo na driver, ikaw ba ay totoong individual, so that we can avoid the allegations of corruption. Last question, kasi may mga guest pa Sir, tayong iba. Sige, Victoria Tulad. Hi, Sec. Victoria of ABS. Sir, ano yung situation doon sa jeepney drivers na hindi part ng cooperatives, yung hindi pa Yeah. nakapag-organize? Victoria, that's why nga, lumalapit kami sa mga local government units kasi sila yung makakadetect ng mga single proprietor na mga drivers. Yung hindi part ng co-ops, associations, or any unions, di ba? Marami yan eh. Even in Valenzuela as mayor, marami yung pa-isa-isa lang sila. So next week, joint health teams between the LTFRB and DSWD will be deployed in the 17 cities of Metro Manila. Ang layunin namin doon, uupuan namin lahat ng kanilang mga jeepney operators and the local government unit para maturo nila sa amin where the gaps are. And it's a joint team na. Sabay na yung LTFRB at DSWD na pupunta. Last, sir, so you're appealing for more understanding from the drivers considering yung challenge sa lists? Again, whenever there are people who are excluded, kapag may mga tsuper na wala sa listahan, kapag may mga tsuper na dapat nakatanggap pero hindi nila natanggap dahil kulang sa impormasyon, then humihingi ho ako ng pasensya. Even if the list is not coming from DSWD, but it's coming from different sources like LTFRB, I take it upon myself to ask for patience, understanding, at higit sa lahat, humihiling ho ako ng paumanhin. One driver not being in the list, one legitimate driver not being in the list is one too many drivers in my book. So ako na ho, sa ngalan na rin ng LTFRB, ako na po ang hihingi ng paumanhin. We are working on different modalities to perfect those lists para masigurado natin na the next time we go back on special payouts, kasama na sila. But one thing I will not ask for, pasensya for, is yung mga private sector companies. Sila na nagbigay ng listahan ng mga driver nila, kulang-kulang pa rin. I surely will not ask for indulgence doon because I would like to think that the drivers should take it up and blame their companies, yung mga TNC nila. Kasi you were given the authority to already nominate and endorse your drivers. Hindi nyo pa rin in-endorse. Pero doon sa mga public utility drivers like jeepney, tricycle, ako na ho ang humihingi ng paumanhin sa ngalan ng Pamahalang Nasyonal dahil one driver that's not in the list pero dapat nandun is one too many drivers in my book.